209. May estudyante matagal neng pate pero gabi-gabi umaten paarin siya. Gabi nasa San Andres National High School, tahimik ang buong campus at ang hangin ay parang dalang kwento na ayo lumipas sa dulo ng rumang gusali. May isang pinto na hindi kailanman natitinag. Room 200 na isang silid na matagal nang hindi binubuksan. Engguni palejing may ilo tuwing gabi. Si Ethan, isang transfer student na sanay isa katahimikan ay nagbalik sa eskwelahan para kunin ang naiwan niyang notebook. Habang naglalakad siya sa madilim na hallway, napansin niya ang isang kakaibang liwanag mula siya dulo. Liwanag na gali sa isang silid na dapat ay nakalok. Huminto siya, hindi sigurado kung iwasan ba o lapitan. Ngunit sa bawat akbang na hinagawa niya, parang mas lumalamig ang paligid. Parang may matang nakomasid sa dilim. Nang marating niya ang pinto ng room 209, dumango sa malit na salaman sa gilid. O tada dunia, unang nakita ang isang estudyante nakaupo sa gitna silid. Nakayuko, hindi gumagala o tete, tila hindi walang dapat na tao run. Walang dapat na upuan saya git o tatalalong walang dapat na ilaw. Pero ang nakakatakot ay hindi ang presensya estudyante, kundi ang pakiramdam na parang matagal na niyang kilala ang makanailong. Parang isang larawan na nakita niya noon, pero hindi niya maalala kung saan. Habang pinamamasdan niya ang tahimik na figura, unti-unting tumingla ang estudyante. Mabagal, parang pilit na binubuhay. Ote sa sandalin nagros ang kanilang mata. Isang ngiting malamig ang gumuit sa kanyang labi. Isang ngiting hindi galing sa tao. Ethan o patras, nanginginig ang tuhod. Pero hindi makalis, parang may umila sa kanya. Pabalik sa silid at sa chalkboard, sa loob. Unti-unting lumato ang mehea, salita na hindi niya nalilimutan abang buhay. Isa ka na ring pangalan sa listahan sa ilalim nito. Ang pangalan niya mismo sa sumunod na araw. Tila walang nakapansin saya. Takot ni Ethan, pero sa loob niyo palitilit bumabalik ang ima. Lalaking nakasilip mula sa room 209. Tahimik ang buong hallway nang dumating siya. Puro habang papalapit siya, saya silid napansin na yang bukas ang ilo sa loob. Hindi dapat. Dahil taon na itong walang glaze, lumapit siya.
Huminga ng malalim at sa sandaling dinikat niya hangga sa pinto. Tok, 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 tok. May kumakatok mula sa loob. Tatlong pieces. Parehong ritmo kagaya kagabi. Nalamig ang batok niya. Hindi niya alam kung tatakbo ba siya o buksan ang pinto. Pero bago pa siya makapagdesi, kumalabog ang mesa sa loob. Parang may bumaksak, parang may nagwala. Dahan-dahan siyang umatra. Pero may kaba na parang may umila pabalik. Pakiramdam naya may nagmamast, may nagbabantay, at may nagahihintay na buksan niya ang pinto. Habang nakatayo siya sa gitna ang dilim, isang malamig na bulong ang sumingit siyangin. Ethan, pumalak ka na naman. Napaatras siya. Nalaglag ang libro niya. Otete paguko niya para pulutin ito. May haizang pa sa ilalim. NG pinto. Nakatayo. Nagahint. Hindi daw ang nito puti, madumi, otete parang nabubulok. Napaatras si Ethan nang mabilis. Pero hindi pintong nakasara kanina. Kusa na bumukas at mula sa loob lumabas ang isang may nang tinig. May utang ka saya amin. Tahimik ang hallway. Pero para kay Ethan, parang bawat hakbang niya papalapit saya silid 209 ay nagpapabigat sa dibdib niya. Uminto siya sa taba NG pinto. May malamig na hangin na kumawala mula saya. Siwang nito. Hindi natural. Hindi normal. Parang humihinga ang silid. Dahan-dahan siyang lumapit. Habang papalapit, pakiramdam niya may gumagapang sa batok niya. Parang may mekamatang nakatutok sa kanya. Nang ilapit niya ang mukha sa siwang, may narinig siyang mahina na boses. Huwag kang tumingin sa loop. Nanagas siya. Hindi ilon, boses, NG, multo, boses, ilon, NG. Isang batang lalaki. Humihingal, nagmamakaawa. Lalong tumindi ang kaba ni Ethan. Lumingan siya, pero walang tao. Muli siyang tuminghan sa pinto. Dun niya nakita may isang kamay na dahan-dahang gumagala sa sahig. Payat, maputla, nanginginig. Tulungan mo ako. Bago siya pumalik, tumigil ang mundo ni Ethan. Sino ang siya? Ano ang nangyari sa watang ito? Bago pa siya makapaisip, may biglang malakas na pagbagsak sa loob NG silot. Nagtilian ang gameyo upuan parangge may sumusuntok sa mesa. Otete saya salamin ang pinto. May maputlang kamay na dumampi. Mahahaba ang daliri at untining
si Ethan, pero hindi siya makatakbo. May naririnig siyang papalapit na, mabibigat na, yapa, mapagka. Parang pagod na pagod. Parang naghahanap otiti dun niya naramdaman. Hindi lang siya nakatingin sa pinto. May nakatingin din saya kanya mula saya likuran. Human na ang hangin. Pero sa loft, NG Room 209, parang may humihinga paring tahimik si even habang dahan-dahang nilalapit ang ilo sa loob. NG silid at dun niya nakita ang lumang attendance folder. Nakabukas, magisa, kumakopit ang pahina saya, hongin kahit walang hongin. At essay jitna, NG. Listahan, may isang pangalan na paulit-ulit. Hindi normal, hindi posible. Laura D. Present. Laura D. Present. 3 taon matapos siyang mamatay. Nandiyan-ginig ang kamay ni Ethan. Tumalo ang pies. Essay leg niya. At habang papalapit siya, saya folder biglang kumalabog ang M.E.E. Mesa sa likod. Isang mesa ang gumulang na parang may tumulak pero walang tao. Mula sa sulok, NG, sulok, NG, sulok, NG, sulok, o bella, o silok, o silok, o silok, o silok, o silok, o silok, on silok, o silok, on silok, on silok, on silok, on silok, on silok, mula sa sulok, NG silok, MG silok, NG silok. May siyang boses na batang babae. Mahirap, unawain, parang sabes na bulong. Bakit mo yo ako iniwan? Ethan, tumidyo ang layat, ang orasan, ang ilo, ang tibok, enerhe, puso niya. At dun na ang gabi na hindi na niya makakalimutan. Makbo si Roel palabas, NG, classroom. Pero pagdating niya sa hallway, napansin niya ang hindi na ilonghang parehong pasilyo. Ang dating mahaba, maliwanagi na koridor. Ang gayon, amately madlam. Parang pinipilipit ang isang puwersang hindi pangkaraniwan. SI bawat hakbang niya. Parang lumalalam ang echo. Parang may sumusunod sa likod niya. Hanggang SI bumukas ang lahat. NG pintuan sabay-sabay. Lumibas ang malamig na hangin. At mula sa bawat silad, lumita ang menggulumang upuan, gumugulong, mag-isa. Dumadon saya tabi niya na parang buhay. Lara, ano ba talaga ang gusto mo? Sigo ni Rul, nanginginig ang boses. At gitna NG Cordo, umela ang isang lumang fluorescent lamp. At dun niya nakita ang isang bagay na hindi na niya mabubura sa isip. Isang batang babae. Nakadapa sa sahig. Dagwan ang uniform at parang nagdutang muli ang buto niya
Habang unti-unti siyang tumata mula sa sahig, itinas ni Laura ang gulo niya at unang pagatan. Tumama ang tingin niya kay Royal. Bakit ngayon mo lang ako pinalikan? Mahina niyang bulong, puno niyang sakit, hindi galit. At dun naintindihan ni Royal, hindi siya kalaban, kundi isang kaluluwang iniwan. Gabi na, tahimik ang buong paaralan. Puro habang naglalakad si Rul pauwi, ramdam niyang may nakasunot, hindi pa kundi anino. Pagdaan niya, saya lumang bulletin board biglang may napansin siyang kakaiba. ISA MJ class pictures. Gumagala, untainting, lumapit si Rule. Sa lumang litrato, NG Batch 2000. 5 Aizang, estudanting Indonesia. Kilala. Isang batang babay. Nakatingin diretso saya kanya. O bago pa niya maproseso ang naki. Gumalaw, ang gulo, nito. Dahan-dahang tumingin saya kanan. Tumingin si Rul saya direksyong yon. O dun niya nakita sa dulo NG. Hallway nakatayo. Si Lara. Hindi na siya nakalutang. Hindi na siya nakatayo lang siya. Run tahimik, malamig o titila, mas malinaw, mas buhay kaysa dati. Ang anino niya umabot hanggang saya pader. Pero ang katawan niya hindi gumagalaw, parang ginabol. Si NG, isang baga na hindi naglalakad, kundi sumasanit sa luwanag.